Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, ibalik muna. Dison na napahiya, pera ng bayan kukurakutin ulit. Ayan mga karibin natin patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat mga kababayan, palike naman po at pasubscribe sa ating channel. Maraming salamat po. Ayan, at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, simulan po natin ang ating balitaan dito po kay former President Duterte. Ayon po kasi kay Attorney Harry Roque, mga kababayan, no? Baka pati pagkain at gamot ni PRRD maapektuhan ng US freeze. Nako po solusyon, buwagin na kasi ang ICC nang makauwi na si tatay. Oo nga mga kababayan, no? Oo. Baka nga gumanti, no? Yung mga judges, okay? Lalong-lalo na yung judge na nasampulan, di ba? Baka gumanti dito kay former President Duterte sa pag-freeze po ng kanyang mga bank accounts, no? Syempre galit na galit yan ngayon mga kababayan. Baka magutom nga yun di ba? Wala siyang pera. Saan siya kukuha ng pera? Na-freeze na po ang kanyang mga bank account. Ngayon, ang problema, baka gumanti ito at maghurmentado. At bagsakan ng kanyang galit itong si former President Duterte. Kaya tama itong analysis ni Attorney Harry Roque na baka pagkain at gamot ni PRRD ay maapektuhan po dito po sa US freeze against doon po sa mga taga-ICC mga kababayan. Sana naman po hindi nila gawin yun mga karibin natin, di ba? Sana rin ay ma-check ang kalagayan po ng ating Tatay Digong, alright? Ano pong yung masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. Ito, basahin nga po muna natin ang ilan po sa mga naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito na simpleng kanda. Di na po problemahin ng US pagkain at gamot ni former President Duterte. Ang importante makauwi siya dito sa sarili niyang lugar. Hindi pwede manatili dyan sa ICC. Ang mga anak nag-aalala nga sa kalagayan ni Tatay Digong Duterte. Alright? Ito pa mga karibin natin. ICC ginamit ng mga politiko para sa sariling interes sa politika. Yan nga ang sinasabi natin Baka nga nabayaran pang mga ito Diba? Well anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang dahil papasadahan pa po natin itong balitang ito na kung saan, ito si Representative Kiko Barsaga. Sabi niya po dito, kailangang maibalik muna ng DPWH ang tiwala ng publiko bago humingi ng dagdag na pondo. Tama naman Diba? Correct. Alright. Wala pa kayong napakulong na magnanakaw tapos gusto ninyong madagdagan ang budget ninyo. Oo nga mga karibin natin, no? Gusto na nilang, sige, parang nagtrabaho naman kami. Nasaan ang trinabaho nyo? Wala nga kayong napakulong, di ba? Tapos ngayon sasabihin nyo, pwede ba ibalik nyo na yung 40 billion plus na pondo ng DPWH. Ibalik nyo na sa dati yung pondo. Nako mga kababayan. Di ba nagkaroon niya ng deadlock? Nagkaroon ng deadlock yung BICAM, no? Dahil sa DPWH mga kababayan. So may speculation mga karibin natin na baka yung mabalik lang sa 2025 budget, no? Ma-reenacted lang yung 2026 budget. Ibig sabihin baka yung 2025 budget ganun din ang budget ng DPWH ngayong 2026, di ba? O i-re-enact nga mga kababayan. So papayag ba tayong ganun ang mangyari? Pag ganun po ang nangyari, napakalaki pa rin po. Magkano po ba ang budget ng DPWH, di ba? Halos umabot nga ng 1 trilyon
Di, 1.1 trillion po ang budget ng ano eh. Ng, correct me if I'm wrong sa figures 1.1 trillion ang budget ng DPWH nitong 2025. No? Kung i-re-enact sa 2026, naku, edi trillion din ang kanilang makukuha. Ano, naglolokohan na lang ba tayo dito mga kababayan? Nako po. Ano pong inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang mga karibin natin. No, dapat talagang ibalik muna nila yung mga pera. Or ibalik nila yung tiwala ng taong bayan dito po sa DPWH kasi wasak na po sila. Alright? Ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin ito. Nako. Akusasyon ni Madriaga versus Vice President Sara gustong paimbestigahan sa Quadcom. Di ba? Biruin nyo, bigla lang lumitaw si Madriaga mga kababayan tapos ngayon paiimbestigahan sa Quadcom. Talagang hindi kayo hindi kayo prepared mga kababayan. Samantala, no? Itong flood control anomalies na ito. Wala man lang nagsabi ng TRICOM, Quadcom, 'di ba? Wala man lang ganung nag-suggest na sige, imbestigahan na nga natin 'to sa Quadcom, 'di ba? Ngayon dahil Duterte po ang nagkakaroon ng aligasyon, no? At iimbestigahan, bubuhayin ulit ang Quadcom mga kababayan. Grabe naman po ito. Nanawagan ang Makabayan Bloc para sa agarang pagpapatuloy ng House Quad Committee investigation maging ng Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay ng mga aligasyon ni Ramil Madriaga laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ng ilang usapin gaya ng confidential funds, pogo at drug syndicates. Ayan mga kabayan. Completos recados. Yeah. Completos recados po ang kanilang mga akusasyon against Vice President Sara Duterte. Okay, nandiyan po number 1 yung kanilang number 1 na nandoon sa impeachment of articles nila, no? Yung confidential fund, pogo, at drug syndicates mga kabayan. Bubuhayin nyo ang Quadcom, pera ng taong bayan ang gagamitin nyo dyan. Hindi naman gusto ng taong bayan yan eh. Ang gusto ng taong bayan, mapanagot po yung mga mastermind sa flood control scam na ito. Bakit pagdating sa flood control scam, hindi nyo pwedeng mai-open yung Quad Committee? Actually, pasok din naman po yung Quad Committee sa flood control scandal, di ba? Una, accountability ng good government and public accountability, 'di ba? Pasok sila diyan. Okay? Kung sa naman yung sa drugs naman, 'di ba? Yung sa drugs connected yan sa sa flood control. Bakit? Dahil yung inaakusahan, 'di ba? Inakasahan ni Saldico si President Bongbong Marcos Jr. Allegedly gumagamit po ng 'di ba? Sabi ng kanyang sister na si Amy Marcos na addictus si President Bongbong Marcos Jr. O dalawa na. Hanap pa tayo ng iba mga kaubayan. Marami pa yan. Diba? Kaya pasok na pasok yung Quad Committee Ayaw lang nilang imbestigahan mga karibin natin dahil nga hindi naman po Duterte. Diba? Kuhang-kuha na kayo. Kuhang-kuha na yung mga style ninyo. Anyway mga karibin natin, ano pong inyong masasabi dyan? At eto, pasadahan po natin ang video ito na kung saan, posibleng, ito na yung sinasabi ko kanina, posibleng mauwi sa reenacted budget ang panukalang 2026 national budget. Eto, pakinggan po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. Mauwi sa reenacted budget ang panukalang 2026 national budget matapos aminin ng Department of Public Works and Highways o DPWH na hindi kumpleto ang datos na kanilang isinumite sa Senado. Isang pagkukulang na nagdulot ng pagkaantala at deadlock sa Bicameral Conference Committee. Si Troy Gomez sa report.
Martes ng umaga humingi ng paumanhin ang DPWH matapos matuklasan na kulang ang impormasyong ginamit sa pagtukoy ng gastos sa halos 10,000 proyekto para sa 2026. Ayon sa ahensya, hindi sapat ang naunang datos na nakabatay lamang sa Regional Adjustment Factors mula sa Updated Construction Materials Price Data o CMPD. Bilang tugon, nagsumite na ang DPWH ng karagdagang datos na isinaalang-alang na ang hauling distances at localized market behavior upang mas maging makatotohanan umano ang basihan ng pondo ng mga proyekto. Ayon naman kay Senator Sherwin Gatchalian, Chair ng Senate Committee on Finance, dadaan muna sa masusing validation ang mga bagong datos bago ito i-apply sa budget. Giit pa ni Gatchalian, hindi papayagan ng Senado na may makalusot na overpriced na proyekto. Dahil naman sa patuloy na issue, nagbabala si Senador Panfilo Ping Lacson na posibleng hindi maipasa sa takdang oras ang 2026 budget at mauwi ito sa reenacted budget. Kabilang sa mga problemang tinukoy ang deadlock sa alokasyon ng DPWH, ang mas mataas sa pondo para sa Farm to Market Roads o FMR ng Department of Agriculture at ang Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIPIP ng Department of Health. Ayon kay Senador Francis Kiko Pangilinan, may hindi bababa sa 5 bilyong pisong halaga ng FMR projects na hindi maayos ang pagkakakilanlan. Dagdag pa ni Pangilinan, umabot na sa 33 bilyong piso ang FMR projects na inaprubahan ng BICAB. Ngunit sa bagong listahang isinumite, may 8 bilyong pisong halaga ng proyekto ang walang coordinates. Hindi rin malinaw kung ang listahan ay nagmula sa Kamara o sa Department of Agriculture. So yan mga kaubayan, no, dapat talagang ayusin muna po itong Department of Public Works and Highways, no? Kasi dyan po nagsisimula ang korupsyon. Ngayon, kung ma-re-enact po yung 2026 budget, ibig sabihin yung 2025 budget po ang gagamitin. Naku, trillion yata eh. Correct me if I'm wrong, pero napakalaki po. Kung hindi man po nag-trillion, malaki po ang naging budget nila. Kaya nga umabot sa mga ganitong umabot po sa ganitong korupsyon mga kababayan. Sobrang laki po ng budget nila. Di ba? Anyway mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po mga karibin natin.